We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. From Southern California in the United States of America, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Puri ng Panginoon, isa na namang panahon na tayo magkasama-sama sa We Can Do It. Palatuntunan na kung saan itinatampok natin ang mga guests natin na may napakagandang kasaysayan. We have guests who have wonderful stories to tell. Ate Maru, napakainit na dito sa Los Angeles. Oo, kasi summertime ngayon dito sa atin eh. Pero dyan sa Philippines, sa ating Philippines, we love so much. Medyo tag-ulan na rin. Kuminsan, delayed din ang mga ulan. But then, that's a rainy season ng month yun eh. Rainy Kaya, season. oo. Tama, dalawa lang naman ang klase ng weather sa Pilipinas eh. Hot and very hot. Akala ko sasabihin mo wet and dry. Wet and dry. Sa But Pilipinas. then, maraming salamat sa Panginoon kasi talagang nakaraos ang mga tao sa init na nakaraang mga buwan. So, we're just so glad. Ang ating panauhin ay nagtubo ng Republika ng Pilipinas, mga taga Malabon. At nagpunta ng Tagaytay, malamig konti. Ngayon nasa Estados Unidos, ang ating Kuya Romy and Ate Pet Dionisio. Welcome back. Welcome back. Thank you po. Praise the Lord. Nakakatuwa ang Kuya Romy at Ate Pet. Ang ganda ng kasaysayan nila, na-share nila yung kanilang love life, yung kanilang marriage, yung kanilang family, yung kanilang business, at pati yung kanilang pagkakabenta ng kanilang property galing sa Malabon, papuntang Tagaytay. At ngayon po ay nasa Estados Unidos na kayo. Kailan po kayo nag-migrate sa Amerika, Kuya Romy? 2016. 2015? 2016. 2016. Oh. Opo. So, Nagkaroon ito po lang. ba kayo ng problema sa adjustment? Siyempre po, nung lumipat kayo ng Amerika, adult na rin tayo. Nahirapan po ba kayo sa adjustment dito sa Amerika? Hindi naman po dahil every year po ay pumupunta naman kami ng US. Kaya adjusted na po kami actually sa mga lugar, sa everywhere. Nakakapag-drive din po si Romy dito sa US at the time. Kaya Napakaganda. hindi na po bago sa amin. At saka yung pong, by the time na mag-migrate po kami dito, nandito na yung dalawang anak namin nagwo-work. So, meron na kaming tinuluyan at first na Very good. bahay. And then, hanggang sa nakakita na po kami ng sarili namin na matutuluyan. And that's it. Kaya, well-adjusted na po kami. Siguro po yung first month na naghahanap kami ng lugar para sa amin. Pero, the following months were very much okay na po until now. Yeah, oo. Ate Pet, kamusta naman ang iniwanan ninyong negosyo doon? Nagpapatuloy pa ba hanggang ngayon o it was given to somebody else? It was given to somebody else po. Binenta namin yung the whole property, including yun po, yung pong aming planta na may mga makina, lahat po yun, ginive up na po namin. Nag-full retirement po kami sa Tagaytay. At sa Tagaytay, we stayed there for about 3 years. Okay. Na-enjoy naman po namin yung peaceful life at saka yung mga tao na, alam nyo, doon kami nakakapag-Bible study talaga na they will come to our place. Doon po sa aming terrace, nagba-Bible study kami. Talagang na-enjoy po namin yung stay namin doon and the cool weather, yung mga tao, and the place, everything po. We enjoyed everything until hindi po namin pinlano na mag-migrate na sa US. It so happened lang po na nag-usap kami na
mag-spend tayo ng New Year sa US. Okay. So, we left sa Pilipinas ng December 30. Dumating din kami ng US ng 30. And then Tama. 31st, yung pong New Year's Eve. Tapos nagstay pa kami kasi inintay po namin dahil meron po akong brother-in-law na very sick. And may terminal cancer po siya and gusto namin na nandito kami para po may kasama yung aking sister, no, kung just in case po. So we stayed on hanggang sa na-feel namin na okay pala naman sa US. Kasi yung dati po, hindi kami nag-stay ng matagal eh. That was the first time na nag-stay kami ng medyo matagal-tagal. Talagang na-feel namin na okay naman pala ditong mag-stay. So, nag-decide kami na mag-move na kami dito sa US. Umuwi lang po kami panandalian para ayusin po yung aming mga naiwan doon. Opo, yung aming, kung ano man po yung dapat ayusin. Yung kasama na po doon yung aming mga alagang pusa. Nihanap po kami ng mga opo, inayos po namin yung kanilang paglilipatan. Then, lumipat na po kami dito for good sa US. That was in 2017. Ayun. So, we started living here in 2017. Nabanggit ninyo na ang inyong mga anak ang inyong tinaran una dito. Kuya Romy, pakilala uli ang mga anak mula sa twins hanggang sa bunso. Yung twins po, si Jeanette at si Simonette. Ang bunso po ay si Richelle. At tatlong inyong anak. Pakilala po inyong mga apo. Sino-sino po ang mga apo ninyo? Ang apo namin ay si R3 at si Jello. And then, Si Jello po, may anak si Baste, si Realis at si Jay. Kaya nangangahulugan, kayo po yung meron na kayong great-grandchildren, ano po? Yung isang Meron apo na kayo. ko katuhod, pinangalan katulad sa akin, Romeo. At saka yung kay Arthur po yun. Merong magandang kasaysayan ito si R3 pagka tayo ay nagkakausap tungkol sa paksa ng, alam niyo mga manonood, mga tagapakinig, kung may isang bagay na tunay na diringgin ng Panginoon, siyempre mahalaga na dinggin ng Panginoon yung ating kakainin, yung ating kabuhayan, yung ating kalusugan, ba't po hindi? Pero kung may isang bagay na talagang tinutugon ng Panginoon, ay ang panalangin patungkol sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mataas sa antas ng Diyos ang kahilingan na yan. At pag tayo dumalangin para sa kaligtasan ng ating mga kaibigan, kakilala, mahal sa buhay, ay dinidinig ng Panginoon. At ang kasaysayang maririnig natin ngayon sa mga Dionisio ay kasaysayan na nagpapatunay na pagdating sa paghingi sa Diyos para sa ikaliligtas ng ating mahal sa buhay, siya tumutugon. Pakikwento nga po yung patungkol sa inyong apo na si R3. Ang apelido na po niya ay Cipriano, ano po? Apo. Si R3 po ay anak do aming panganay na kambal, si Jeanette. Siya po yung bunso. Alam niyo po, mula pagkaliit, talagang problem child na po siya. Siya po yung pasaway, siya po yung laging pinatatawag yung magulang sa school. Sa school. Alam niyo na po, yung talagang troublemaker po siya hanggang sa karating po siya dito sa US. Hanggang dito po, naging troublemaker po siya. Lagi po may problema. Na talagang kung iisipin po ng iba, sabihin nila ay wala ng pag-asa tong batang ito. Kasi hanggang sa siya ay nag-asawa, talagang problema pa rin po siya maski doon sa kanyang asawa. And but we kept praying for him every night doon sa aming family altar. Hindi namin kinakalimutan na ipag-pray po sila ng kanyang kapatid na si Jello. Hanggang sa minsan po galing kami sa doctor's appointment, bigla pong nag-ring yung aking cellphone. At siya po yung nasa kabilang linya. And he was telling me na, Lola Pet, did you know that I almost took my life? Sabi niyang ganyan.
I was shocked. Na-shock ako. Bakit? Bakit? Wow. Ano kung ganyan? Mhm. Sabi niya, I feel so depressed. Sabi niya, pero I was reminded about God. Sabi niya ganyan. And hindi niya itinuloy. And then, at that point, umiyak na siya sa akin. Imagine, yung tingin ko sa kanya na tough guy, umiyak sa akin. So, Wow. umiyak na rin ako. I was also crying with him kasi I love him so much. Yes. So, he was telling me na, sabi niya, God told me, sabi niya na, I am here. Parang sinasabi sa kanya ng Diyos, nandito ako. Parang yung story niya eh. So, as he was crying, sinasabi niya kung ba't siya nade-depress kasi he's so alone in Puerto Rico kasi nag-migrate siya sa Puerto Rico with his wife. He's a Puerto Rican. So, he's alone there. Walang pamilya na nandun, kundi siya lang mag-isa. So, sinasabi niya sa amin yun. Hanggang sa, sabi ko, you pray. Parang nag-pray kami. Sabi ko, ang Diyos na. Sabi ko, actually, Diyos na yan. Sabi ko, you listen to Him. Sabi ko, ganyan. Yan yung first move na dapat na sundan mo na. Sabi ko, you follow God. And then, after some time, sinabi niya sa akin, I'm good, sabi niya ganyan, pero yung depression pumapasok pa din sa kanya eh. Hanggang sa, nitong lately, I think that was 2 weeks ago, 3 weeks ago, he called again. Okay. Tapos sabi niya, Lola Pet, I'm depressed, sabi niya ganyan. Sabi ko, ano naman, kasi nag-iisa lang ako dito, sabi niya ganyan. Paggising ko sa umaga, malungkot ako, sabi niya ganyan. Tapos, yun nga, sabi niya, I've been calling my mom and she has no time because she's at work. Sabi niya, sino ang tatawagan ko? Buti ikaw na may time ka pa kakausapin ako. Una sinabi sa kanya, Artie, you're not alone. God is with you all the time. Sabi ko, yes. all this time, God is with you. So nag-pour out na naman siya ng heart niya about kung ano yung kinalulungkot niya, and tinrace back niya yung kanyang childhood na he didn't have a good happy childhood dahil nga naging problem child nga siya. Sabi niya panay galit lang, lagi akong kinagalitan, lagi akong dinidisiplina. Sabi ko, that's part of life, Artie, but mas mahal ng Diyos ang mga katulad mo, sabi ko, dahil ikaw yung mas nangangailangan sa kanya kaya hindi kanya iiwanan. And then nung bandang in the later part, sabi namin ni Romy, bakit hindi ka kumuha ng Bible and start reading the Bible? Diyan mako-comfort ang kalooban mo kasi God will speak to you through His Word. And then sabi niya, okay, sabi niya, I'll find one. Sabi ko, kung hindi, padadalan kita. Sabi niya, no, I'll find one for myself. So that was a Saturday. The following day, which is a Sunday, hindi raw niya maisip, bakit nag-start yung maghanap ng church. And he found one. Sabi niya, alam mo, Lola Pet, sabi niya, nung pumasok ako sa church, nag-stop ng pagbibigay ng message yung pastor, sabi niya. And he acknowledged me coming to the door, sabi niya. And everybody looked at me and welcomed me. Sabi niya, it touched my heart, sabi niya ganyan. And then he listened to the message. Then afterwards, he talked to the pastor and poured his heart to the pastor. And then, yung pastor naman, talagang very comforting yung word ng pastor sa kanya. And the same thing that he told Artie na God is with you all this time, sabi niya. Yes. And He loves you so much. Parang, na ano siya, talagang nagkaroon siya ng encouragement do sa heart niya. Sabi niya na he stayed for a long time talking to the pastor and offered his services. How can I help in this church? Sabi niya ganyan. So sinasabi niya, you can do this. Nag-arrange daw sila ng mga upuan para do sa mga Sunday school na mag-aaral. And then sabi niya, kasi chef po siya sa isang fine dining restaurant. Sabi niya, I can cook, sabi niya, for you guys, sabi niya, and we can have fellowship, sabi niya ganyan. Oh, that would be great, sabi ng pastor. So, na-encourage siya. And then, yun nga yung pagbabasa niya ng Bible, sabi niya, biruin mo, Lola Pet,
nung sabihin ko na I'm looking for a Bible, alam mo, sabi ng pastor, oh, somebody just gave me a Bible. Maybe this is really intended for you. Binigyan siya ng Bible. Sabi ko, you see, RT, how God is moving in your life. Sabi ko, merong nakareading Bible na ibibigay sa'yo. And then he started reading ang bilis niyang magbasa ng Bible, ayaw niyang bitiwan yung Bible. I told him to start reading from Book of John. Nag-start siya. Tapos, tapos na niya yung Book of John. Sabi niya, now, Lola Pet, I'll be moving to Acts, ganyan. Talagang sabi niya, ayoko halos bitawan to. Sabi niya, na I'm so inspired in reading the Word of God. Alam niyo po, even yung the following Sunday, nadala po niya yung kanyang asawa, kanyang mga anak, yung meron siyang 2 anak, nadala po niya sa church at maski yung wife niya and his 2 kids were so happy to be a part of the church. And now, he was talking to his elder brother, kay Jello, and he's also encouraging his brother, come on, read the Bible and go to a church and experience what I'm experiencing now. Sabi yung ganyan. So I told him, yan ang mission mo ngayon, R3, to bring along Je, sabi ko, to your faith and to knowing God more. Sabi ko, and you will experience the love of God. Yun po yung napakasayang testimony ko about my grandson, na never ko pong, kung makita niyo po siya, meron siyang mga tattoo sa braso niya. Sa braso lang naman po. Ganun po siya ka-tough na, sabihin ko, tough guy siya, pero God softened his heart. And now, very willing to serve God. Wow. Sana po, ang prayer ko po na he will be strengthened in his faith in the Lord. And Yes. yeah, he'll be used by God in encouraging others to go to Him. Wow. What a story. Praise God. Praise God. Talagang ang Panginoon ay buhay. Opo. Nakikinig siya sa ating mga dalangin, sa ating mga request, at he is always faithful. At nakita natin kay R3, no? R3. Siguro pwede natin siya ma-feature one time dito sa program if he's available. Opo. Ganda yun. Yeah. Actually, gusto po niya mag-join eh. Sabi ko, mag-ready ka muna. Sabi ko, yes. yeah. Sa radio yan. Sabi ko, you should be prepared first. Pero I'm sure he will be a blessing po pag narinig niyo yung testimony. Yeah. Sure. These days po, I'll tell you kung pagka-ready na po siya. Actually, gusto niya po ay sumama na eh. Sabi ko, not yet. Sabihin natin na isa sa mga Sige. Na i-feature natin si R3. Bakit po naging R3 ang kanyang pangalan? Kasi yung lolo niya sa father side is Rodolfo. The first, yung sumunod po na tatay niya ay Rodolfo II. At siya po yung pangatlo, kaya naging Rodolfo III. Kaya in short po, R3. Okay. Ang lolo din niya sa mother side, Arden, Romeo Dionisio. I know. Hindi Wow. lang si Ate Pet, mag-asawang Kuya Romy at Ate Pet, lagi dinadalangin si R3 at ang kanilang mga apo, mga anak at mga apo. Ang Kuya Romy, tahimik yan. Pero pagdating sa pagdalangin, lagi siyang aktibo, Ate Maru. At maikwento ko lang sa inyo, ang Kuya Romy, boss yan. Senior yan sa kanyang trabaho. No? I know. Sanay si Kuya Romy mag-utos at sanay siya na may sumusunod sa kanya. Sanay siya sa Pilipinas, siya ang amo. Pero alam mo, Ate Pet, napagpala ako sa Kuya Romy at sa Ate Pet nang kami nagpunta sa medical mission sa Pilipinas. Ang Kuya Romy sa Pagadian, siyang umaasikaso sa libo. We had about more than 2,000 delegates. Single-handedly, si Kuya Romy umasikaso. Alam ko na, overwhelmed si Kuya Romy noon. At isa pa, Ate Maru, tuwing linggo, may role si Kuya Romy na siya ang nag-aayos ng public address system sa church. Wow.
Tenyor yan, boss yan, sa bossing sa Pilipinas yan. Oo nga. May naglalampaso, nagwawalis sa church. Kahanga-hangain yung kasaysayan, Kuya Romy at Tipet. I know, what a blessing. I'm blessed. I'm blessed with the faithfulness of God from Kuya Romy, and then kay Ate Pet, and then Kaya Tipet. nakita kasi ni Lord yung kanilang faithfulness na oo, tunay at nagpapatuloy from one generation to another. It's wow. What an inspiration sa ating mga listeners that they have to do that, especially nowadays na kailangan talaga we'll have more time to really be a living witness of the Lord Jesus Christ when opportunity comes. Amen. To God be the glory. Ate Maru, marami nag-aabang sa ating programa at pagka Sabado, tayo naririnig at ibang araw din, ate. Yeah, ang ating programa po, we can do it. And I just would like to say maraming salamat po sa suporta ninyo sa aming program. We can do it po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din, good news sa ating mga kasimanwa dira sa Coronadal, South Cotabato. Ipagsabi nyo, mga kasimanwa, ang ating programa, We Can Do It, ay napapakinggan sa DXKI 1062, Coronadal, South Cotabato, tuwing Miyerkules, 5:30 ng hapon. I could not have said it better than that, Ate Maru. Pagka si Ate Maru nagbibigay noong nakaraang programa natin, sinikap kong ibigay sa listeners. Ang nasabi ko na lang, ang We Can Do It ay basta naririnig. Thank you, Ate Maru. Ang ating pinapanayam ngayon ay ang Kuya Romy at Ate Pet Dionisio, tubong Malabon sa Pilipinas, mga negosyante, pinagpala ng Panginoon at sila ay isa sa mga staunch supporters ng Far East Broadcasting Company, partikular ang DZAS. Isa mabilis sa kwento lang, alam ko ayaw nila ipakwento ko ito. Okay. Ang dati noon, ang Pastor Proceso, ang tawag nila Kaesong, ang siyang in charge ng deputation. May isang pagkakataon na isang araw ng isang taon, Pasko, ika-cancel nila ang staff Christmas party. Wala raw pondo. Sabi nila pa, hindi atatama yun. Sabi ng daddy, ito lang inaasahan ng mga bata at ng staff. Makakansela pa. Alam nyo, tamang-tama. Ito'y kinento ng daddy sa akin. Narito na kami sa Amerika. Sabi niya, alam mo anak, dahil sa kagandaang loob ng Kuya Romy at ng Ate Pet Dionisio, nagbigay sila ng isang substantial amount. Hindi ko na po babanggitin kung magkano. Ang tanong ng daddy sa leaders noon, magkano ba kailangan natin para magkaroon ng Christmas party ang mga staff at ang mga bata? Pagtanggap naman ang Aguinaldo. Nung sinabi nila yung halaga, ang sabi ng daddy, huwag na kayo mag-alala. Ito, dumating na yung pera na galing sa Panginoon, may ginamit siya, at ay ipaalam noong supporters na sila ang pinagmulan nito. Pero Holy Eternity will reveal, Kuya Romy at Ate Pet, yung inyong katapatan. At dahil sa inyong naging bonus noon sa inyong trabaho, and then binigyan inyong tulong sa Far East Broadcasting, nagkaroon ng magandang Christmas staff party ang ating istasyon noon. Maraming salamat. Maraming salamat din. Siguro, recipient din ako doon. Maraming salamat po. Sabi mo, mga bata sa FEBC, nakatanggap yung mga bata, nakatanggap ng mga baril-barilan, yung mga bata. Yeah. Ang staff ay nakakain ng mansanas, queso de bola. Correct. Salamat sa kagandaang loob ng mga hinihipo ng Panginoon para sila ay magkaloob sa gawain ng Panginoon. That's true. Mga kapatid, narinig natin ang kasaysayan ng Kuya Romy at Ate Pet nung isang linggo pa, na ang Panginoon ay tumutugon sa ating panalangin at ang Diyos ay tumutugon lalo na sa pagdalangin natin sa ating mga mahal sa buhay na pumilala sa ating Panginoon. Huwag kayong manghihinawa sapagkat ang Diyos ay laging tumutugon sa ating mga panalangin sa bahaging pisikal, nagkakaloob siya, material, bahaging emosyonal at higit sa lahat sa bahaging espiritual at sa ikaliligtas ng mga tao at kalalapit ng mga tao sa kanyang banal na paanan.
Hindi Wow, marami ang wow. ating oras, pero salamat doon sa sharing ng Kuya Romy at Ate Pet, Ate Maru, ha? I know. So we look forward to our three. Amen. His personal testimony at what a contagious life in the Lord. Talagang, you start the epidemic. Very, very contagious. I'm so blessed po. Maraming salamat, Kuya Romy at Pet. God bless you more. God bless you more with good Salamat health po. and long life. So kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ito po si Ate Maru Cepeda Javier. Kinakatawa ko din po ang Kuya Romy at Ate Pet Dionisio, 10 ng kanilang buong angkan at sambahayan. Ang ating engineer sa control, Desa Magtunaw. Maraming salamat, Ate Desa. Ha? Yes. Kasabi sa inyo, pagkasama natin ng Panginoon, tulad na sabi sa atin ni Apostol San Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya sa ating mga anak ng Diyos, masasabi natin, pagkasama natin ang ating Panginoon, sabay-sabay tayo. We Can do it! Yay! Praise the Lord! Praise God! Thank you, Praise God. Yes, maraming salamat. We'll see you again next week, mga kaibigan. Amen. Okay, bye-bye. Bye-bye for Bye-bye po. now. Bye-bye. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.